Hi Beshies! Good morning and welcome back sa aking YouTube channel. Andito na ulit ngayon ang inyong Ate Jaja for today's vlog. I know recently we went to Shanghai and nabanggit ko dun sa vlog ko, nagagawan ko ng review yung travel agency kasi first time ever ko mag-travel agency na alis ng Pilipinas. Usually talaga lahat ng bansang napuntahan ko is purely DIY lamang. Ako talaga nagbubook ng from hotel to plane ticket, to yung mga nagkuklok ako for the tours itself, SIM card, talagang lahat ako yon. But this is the first time that I've traveled na nabook ako ng agency. Actually, I was a little hesitant and scared kasi nga hindi ko pa naman siya na-experience and takot din ako ma-scam. But so far, this travel agency has a lot of good reviews and this is not a sponsored vlog. Gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience namin kasi I know some of you Beshies nagtataka or nagdadalawang isip to book a travel agency, but this is just based on my personal experience. I'm not affiliated or I'm not an affiliate sa travel agency na yon kasi medyo ano lang ako, nung una ko kasing binook to sa kanila, parang nagtingin-tingin ako ng mga reviews, ganun. Pero parang wala ako masyadong makita ng reviews, yung mga video or vlogs about it. So, I think this is the perfect opportunity for me to share it. At least pag nag-search kayo sa YouTube ng Wonder Thrift, Travel and Tours Review. O, ito na yun. Ito na yun. Ito na yung sagot sa tanong nyo. But, as I've said, ang name ng travel agency is Wonder Thrift Travel and Tours. Nakita ko sila sa Facebook kasi marami silang pinupost na mga Shanghai or kaya China na travel. Initially, gusto ko sanang pumunta ng Beijing. Yun talaga yung gusto kong puntahan. But si Verna kasi, yung friend ko, sabi niya, gusto niya matry mag-Disneyland. That's why we decided na mag-Shanghai na lang kasi I love Disneyland din naman. So, sige, Disneyland tayo. Our travel was last March 11th to 15th. Kasama ko si Mama, si Alien, si Verna. Yung room namin, well, ibibig ko sa inyo yung detail. So, ang ginawa namin una, nag-down kami ng 10,000 pesos. I forgot yung mismong total ng tour namin. I think depende pa rin talaga yun sa airlines, sa date, kasi syempre may mga peak season, ganyan. And when we went to Shanghai, malamig pa talaga siya, Beshies. So, yun naman yung isa sa mga requirements nila is magkaroon ng down payment and then yung remaining na babayaran nyo is 1 month before your travel. Dapat makapagbayad na kayo. I think 1 month yun. Yeah, 1 month before your travel, dapat makabayad na kayo ng full payment. So for Shanghai, China, meron talaga siyang visa. But since pinili namin yung travel agency, naka-group visa kami. So, ang requirement lang sa amin that time is just a scanned photocopy ng passport. Tapos, may pinirmahan din kami mga affidavit, ganyan, na notarized document. Isasend naman nila sa inyo yung mga kailangan. I think kasi baka magbago-bago, baka masyado yung i-focus yung mga requirements sa sasabihin ko. Alam niyo naman, mabago-bago yung mga requirements sa mga bansa. So, at this moment, nung pumunta kami, yun, passport lang, notarized, affidavit, tapos, ano pa ba? May fill out kaming form from the travel agency. Tapos, pinalala-move ko na lang siya dun sa agency. The reason why pala nag-travel agency ako kasi sobrang busy ko noon. I stayed sa US ng more than 1 month. So, syempre, hindi ko na siya maaasikaso. March yung dating ko. March din yung alis namin papuntang Shanghai. And sabi ko, para hassle-free, I tried yung travel agency. And actually, it's really good. It's a really good experience. Even si Mama nag-enjoy. Even si Mama mas preferred na mag-travel agency na lang kami kasi less hassle talaga. Kasi yung binayaran namin sa travel agency, it includes Disneyland, hotel, tapos may mga kasama natin siyang breakfast, lunch, and dinner. Nakalagay sa itinerary yun kung ang date to nyo ba, breakfast, lunch, dinner, or breakfast lang. Yung mga ganun. And guys, I'm telling you, sobrang sulit yung pagkain. Sa buffet pa lang ng hotel, oh my God. If mapapanood nyo lahat ng travel vlog, ng
Shanghai vlogs ko, sobrang lala ng mga pagkain namin. Talagang eat all you want. Ikaw na lang ang susuko talaga. And dun pa lang sa pagkain, I think it's really worth it na yung hotel maganda din. It's just so happened na yung hotel namin, it's not the fault ng travel agency ha, I'm just saying that during our stay dun sa hotel, sa Best Boutique Hotel sa Shanghai, sira yung AC nila. But luckily, malamig yung weather. So parang pabor sa amin na hindi bukas yung aircon din kasi nga malamig talaga sa labas. Parang bumababa yung temperature nun, mga around 7 degrees eh. So yun, so hindi naman siya mainit kasi nag-request din kami ng fan. At malamig nga sa labas like what I've said. So parang okay lang naman sa amin na walang aircon. But of course, if summer tapos walang aircon, kailangan nyo talagang mag-request ng ibang room. 2 room yung binook sa amin. Isang double bed sa amin ni Mama. Tapos twin bed kina Ailey and kina Verna. Yun yung na-request ko. And sa kanila namang room, sobrang lamig. Hindi naman nila ma-adjust yung temperature. So I think it really depends. Ako, wala man akong complaint that time sa sa AC. Yun lang yung naging downside nun. Tapos, 2 hotel yung pinagstayhan namin. Nagstay din kami sa Oriental Salt Lake Resort and that hotel was so beautiful talaga. Ang ganda niya, beshies. Alam niyo ba, sobrang ganda sa Shanghai. Sobrang ganda sa China. I was very amazed pagdating pa lang dun. But yun nga, as I've mentioned sa dati kong vlog, medyo marami lang talaga nagsisigarilyo kahit sa loob ng Disneyland, sa loob ng restaurant, may nagyosi talaga. Going back sa review natin sa Wonder Thrift Travel and Tours, very accommodating sila. Kapag may tanong ako, nag-reply sila agad sa Messenger. Tapos, marami kasi akong tinanong din nun. Kasi nga, first time ko nga mag-travel agency. So, syempre, kailangan sure tayo talaga na legit, diba? So, yun, very accommodating sila. And actually, 1 month or like a week, 2 weeks, I think, 2 weeks before ng actual travel, meron silang meeting. Nagpapapa-meeting sila sa lahat ng mga guests. So, doon, pwede na kayong magtanong. Kumbaga doon sa meeting na yun, sobrang saglit lang din siya, but very detailed naman from the beginning kung saan kayo mag-meet sa airport, kung ano yung weather, nandun din yung mga itinerary, doon nasabihin lahat talaga doon. Kaya, very helpful din yung pa-meeting nila. So, yun. Ano pa ba mga comment ko? It's really good. I really enjoyed it. I really enjoyed it to the fact that I am planning to book another tour with them again soon. So, yun. Para, sabi kasi ni Mama, mas preferred yun kasi nga hassle-free talaga. So, I've decided to, na lang din. Yun na lang travel agent. Since maganda na yung experience ko ng unang beses, hindi na ako maghanap ng iba, diba? Doon ako magbubook ulit sa sunod na travel namin. But so far, it's really good. Even yung mga kasama namin na mga tour guide, okay din talaga siya. So, parang may kasama kaming Pinoy na tour guide from Manila. Yun yung sa travel agency talaga. Pero pagdating mo dun, parang travel agency din yung mag-aasikaso sa amin. Parang ganun yung eksena. Kasi, iba yung iba yung nag-asikaso sa amin pagdating dun. Although, wala namang problema. Wala naman ako nakitang changes even if sila yung travel agency. It's hard to explain. Parang may affiliate siguro sila doon pagdating doon sa ibang bansa na travel agency din. Tapos isang bus, actually 2 bus kami. Sobrang dami namin, guys. 2 bus kami. Nagulat din ako nung sinend sa amin yung details. Parang nasa around 62 yata kami na na magtutour sa mismong travel agency lang na yun. So, nakakatuwa din kasi you can make friends sa mga kasama mo sa tour, diba? More friends, more fun. But, yun. Parang kahit kung ayaw mo naman magkaroon ng bagong kaibigan, gusto mo lang ma-enjoy siya mag-isa, okay lang din naman. Actually, hindi mo rin naman mararamdaman na mag-isa ka dun kapag solo travel ka. Tapos, if you want to just travel alone and mag-join ng travel agency, masaya pa rin talaga yung tour. Pagdating naman namin doon, we were given chance na maglibot-libot on our own. Parang halimbawa, yung parang normal na travel agency sa
Pinas. Halimbawa, sasabihin, okay, ito po yung meet-up point natin. Dito rin kayo babalik after 2 hours. So, enjoy, maglibot-libot kayo. Ganon yung eksena. So, hindi ka naman parang feeling mo controlled yung tour. No, it's not. Actually, we were given a lot of time naman to explore din all by ourselves. Yun nga lang, beshies, kasi akala ko makakapagala pa kami sa gabi, yung tipong we can try yung train, or kayo ma-experience namin yung kami lang. Beshies, hindi. Kasi gigising kayo ng sobrang aga. Kasi nga, syempre, mag-breakfast kayo. Tapos yung pinaka-late na namin siguro na meet up is 9:30. Yun na yun. Late na yun. Pero usually, mga 7 a.m., nakakain ka na dahil 8 alis na. Tapos, sumarating kami ng hotel, mga 10. So, talagang pagod ka na, be. Hindi ka pa makapag-travel on your own. But sabi ko nga, yung itinerary namin na 5 days, it's really worth it. Kumbaga, lahat na-enjoy mo na rin siya. And if you want to explore more, syempre, yun nga, kung kaya nyo pang lumabas on your own, go. But kami talaga nun sobrang bagsak. Like, sobrang pagod to the max. Idadagdag ko na lang din dito sa vlog na to. Sa Shanghai, China, ang ginamit ko personally na internet is naka-roaming ako. Nag-book ako ng roaming kasi may natira pa akong data nung nag-travel ako sa US. But if wala naman kayong pang roaming or you decide na hindi kayo mag-roaming kasi naka-plan ako. So if hindi kayo naka-plan and you want yung yung normal na SIM card, eSIM sa Klook meron nun, beshies. Unlimited din siya and mabilis yung data. Kasi kapag hindi kayo nag-book ng eSIM or nag-roaming, kailangan nyo pang bumili ng VPN kasi you cannot access, hindi nyo ma-access yung Facebook, TikTok, Instagram, or kahit na mga ganong app. Hindi siya allowed sa Shanghai or sa China itself, sa mainland China. So yun, kaya nag-roaming ako nun. Tapos, mode of payment namin is Alipay or GCash. Ako, nag-set up na kami ng Alipay and GCash dito sa Philippines. Although may mga stores pa rin naman na tumatanggap ng cash. But mostly talaga napansin namin doon is GCash talaga. Like, lahat, halos, yun yung nakikita namin. Nakakatuwa din naman kasi mabilis na yung transaction. Tapos, nagpapalit na kami ng pera sa airport pa lang sa Philippines. Although, merong, pwede ka magpapalit sa tour guide. So, if cash yung dala mo or kaya peso, USD, pwede kayo magpapalit sa tour guide. Siyempre, medyo alanganin nga lang yung exchange rate during that time. Kasi siyempre, pag hindi kayo alam yun, hindi kayo sa bank or sa money exchange talaga. Baka lang matalo kayo ng slide. But I think okay lang naman kung wala naman talaga kayong choice at gusto nyo pang mag-shopping pero hindi kayo maka-withdraw or kaya kailangan nyo na. Then yung tour guide, tumatagap sila ng peso and US dollars. All in all, I really enjoyed it. If you want to check out my Shanghai vlog, ayun, balikan nyo lang yung mga nakaraan kong vlog. Thank you, Wonderthrift Travel and Tours, sa aming masayang Shanghai travel. I cannot wait to book another tour with you again. And yes, nasa plano na yon. Alam ko na kung saan ako susunod na pupunta, but hindi ko muna i-announce ito kasi baka ma-jinx. But anyway, so yun, enjoy ko talaga. I really, I recommend yung Wonderthrift Travel and Tours. I'm excited to, book another tour with them again. But anyway, sana kahit paano may na-share ako sa inyo. Ako, highly recommended if nagda-doubt pa kayo sa mga travel agency. I really enjoyed yung accommodation or pag-aasikaso sa amin ni Wonderthrift. It's really good. I had no issues. Bus, yung safety namin, hotel, food, oh my gosh, yes, it's really good. And sulit na yung binayaran namin doon. Wala na kaming inisip, kasama na yung travel tax, plane ticket, may food sa plane. So as in, tapos meron pa kaming 23 kilograms na baggage during that time. So talagang sulit ang aming tour. Yan lang. Thank you so much for watching. Hope you guys enjoyed. Do not forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel. Follow and like my Facebook and Instagram page as well. Ang link is in the description down below. Stay safe, stay happy, and stay healthy. Sa inyo at sa inyong buong family. God bless us all and see you on my next vlog. Bye!